Natagpuan ng isang mahirap na lalaki ang susi ng isang Lamborghini at dito nagbago ng husto ang kanyang buhay. Si Bruno, isang 9 gulang na bata ang nagsusubok lamang na mabuhay nang makakita siya ng isang susi sa kalsada. Hindi niya inaakala na susi ito ng isang Lamborghini. Nang mahanap niya ang may-ari ay sadyang nagbago ng husto ang kanyang buhay. Sa isang mainit na hapon ng araw na yon, habang ang kalangitan ay napipintahan ng orange at pink mula sa paglubog ng araw, si Bruno ay marahan lamang na naglalakad papauwi. Dinadala ang isang lalagyan na halos puno ng mga minatamis. Buong araw niyang binibenta ang mga minatamis na ito sa may traffic lights at sa mga tindahan na kanyang dinaraanan. Pero tila maalat sa kanya ang pagkakataon at ang pagkadismaya ay masisilayan mo sa madumi niyang mukha na nag-iimahe sa ilang taon niyang dinaranas na kalungkutan. Habang naglalakad ay walang ibang nasa isip si Bruno kundi ang kanyang pamilya. Si inay ay malulungkot ng dahil sa gamot. Malamang madidismaya din si itay. Pero inaasahan nila ako, bulong ng bata sa sarili na may halong pag-aalala. Ang kanyang ina ay nalalagay sa malalang karamdaman at ang gamot na kailangan nito ay nakadepende sa perang kikitain niya at ng kanyang ama sa pagbebenta ng mga minatamis. Si Bruno ay ganap nang nakauwi sa isang simpleng establishmento na may 2 kwarto lamang. Ang kanyang ama na si Daniel ay napuna na rin ang kanyang pagdating kaya agad siyang nanakbo para salubungin siya. Taglay ang ngiti nitong napupuno ng pag-asa. "Kumusta naman anak ang benta mo ngayon?" tanong ni Daniela habang itinatago ang kanyang pangamba. Si Bruno naman ay napailing na lamang bilang tugon at napapaluha. "Hindi nga daddy, patawad po." Ang ekspresyon ni Daniel na nung unay napupuno ng pag-asa ay napalitan ng kalungkutan. Nadadama din naman ni Bruno ang pagkalungkot ng kanyang ama. Sadyang napakakomplikado ng kanilang sitwasyon, lalo't ang sakit ng kanyang ina ay mas lalo pang lumalala habang nagtatagal. Ang pagbebenta nila ng minatamis ay ilang araw nang hindi nagiging maayos. Si Daniel ay dumediretso sa kwarto kung saan nasa ng kanyang asawa para ipainom na dito ang pinakahuli na lamang na gamot na natitira. Hindi maiwasan makadama ng pagkabigat na wala silang mabili pa ng gamot. "Gumawa ako ng grilled cheese sandwich para sa'yo. Kainin mo na ito bago ka mahiga," sambit ni Daniel sa kanyang anak. Kinuha na din agad ni Bruno ang sandwich sa kanilang kusina na walang ibang nilalaman kundi isang lababo at mesa. Si Bruno ay nasa sala lamang natutulog gamit ang isang maliit at manipis na matres. Mag-isa siyang kumain dala ang kanyang malalim na pag-iisip. Labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina. Napatanaw na lamang siya sa kanilang kisame. Napakasimple lamang ng kanilang tahanan na nagbibigay refleksyon sa mahirap na buhay na kanilang pamilya. Ang di gaanong kaliwanag na lampara ang siyang nagbibigay liwanag lang sa kwarto. Nag-iimahe sa bawat malulungkot na aninong nasa paligid. Matapos kainin ng sandwich, ay nahiga na si Bruno sa kanyang matres. Binalutan ang kanyang sarili ng lumang kumot na siyang magiging proteksyon niya laban sa lamig. Sa malamig na gabing yon ay nagsimula ng lumakas ng labis ang hangin. Si Bruno ay pilit na ring ipinipikit ang kanyang mga mata. Sinusubukang pawiin ang nadarama niyang kalungkutan. Kailangan niyang makabawi kinabukasan at determinado siyang magawa yon para mapagaling ang kanyang ina. Ang kanilang pamilya ay sadyang sinusubok ng panahon. Si Daniel at Leticia, kahit wala mang maibigay na anong bagay, ay pinupuno naman ng pagmamahal ang kanilang nag-iisang anak na si Bruno. Sila ay nahihirapan sa isang lumang matatahanan na may 2 kwarto at isang sala na nagsisilbing tulugan ni Bruno. May isang kusina na sila lamang ang gumawa at kwarto na kung saan natutulog ang mag-asawa sa isang matres sa sahig. Ang buhay ni Bruno ay napupuno ng hamon. Ang income ng kanilang pamilya ay nagmumula lamang sa pagbebenta ng mga minatamis sa traffic light. Si Daniel ay nagtatrabaho ng masikap habang si Leticia naman ay nagtatahi ng mga dish towels na kamay lang ang gamit. Gayunpaman, ang kalusugan ni Leticia ay bumabagsak na ng sobra, bunga ng isang malalang bacterial infection. Pero nagagawa niyang iwan ang kanyang karamdaman para makatulong sa pagtatrabaho na mas lalo pang nagpapalala sa pinansyal na sitwasyon ng kanilang pamilya imbis na makatulong. Si Daniel ay desperado na dahil hindi niya mabilhan ng medikasyon ng kanyang asawa.
Nagawa din naman niyang makabenta ng maayos sa may traffic light nang dahil sa kanyang pagtsatsaga at pagsisikap. Kailangan niyang gawin ang lahat para masuportahan ng tuluyan ang medikasyon ng kanyang asawa. Isang pasanin na mabigat na nakaatang sa kanyang balikat. Bilang padre de pamilya ay natatakot siyang hindi makapagbigay suporta sa kanyang pamilya. Kaya naman si Bruno sa kabila ng mura niyang edad ay nadarama na rin ang bigat ng responsibilidad nito. Sa traffic light na kanilang pinagbebentahan ay nagagawang makita ni Bruno ang ibang mga bata sa loob ng mga sasakyan. Minamasdan ang realidad ng buhay na malayong malayo sa buhay na kanyang dinaranas. Maaga siyang gumising para salubungin ang matinding sikat ng araw habang ang ibang mga bata ay nagpupuntahan na sa eskwela kasama ang kani-kanilang mga kaibigan. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ay nagbabaga pa rin ang pag-asa ng kanyang tinataglay na anuman ang mangyari ay magiging mayaman din siya balang araw. Nangangarap siya ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga magulang, kung saan naninirahan sila sa isang malaking bahay na napupuno ng pagkain, kung saan hindi na kailangan pa ng kanyang magulang na magtrabaho, hindi na mananahi ang kanyang inay at hindi na magbebenta ng minatamis ang kanyang itay kailanman. Ang ganitong kaisipan ang mas lalong nagpapatatag sa kanya sa kabila ng hirap na kailangan niyang pagdaanan. Nang gabing yon, nang pabalik na si Bruno papauwi, dala ang lalagyan ng minatamis na halos mauubos pa lamang, damang-dama nito ang bigat ng prostrasyon, nahiga na lamang sa kanyang matres sa sala para makapagpahinga. Napapatulala na lamang siya sa kisame ng kanilang tahanan, hanggang sa may isang bagong idea na pumasok sa kanyang isip. Naisip niya na marahil may iba pang paraan para matulungan niya ang kanyang pamilya. Isang bagay na hindi pa niya nasusubukan. Kasabay ng dilim at lamig ng gabing yon, si Bruno ay nakadama ng magkahalong panlulumo at inspirasyon. Napagtanto ni Bruno na kinakailangan niyang kumilos para gawin ang isang bagay na makakapagpabago sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Habang nakatalukbong ng kumot si Bruno ay nagka-ideyang bigla sa katahimikan ng kanilang tahanan habang natutulog ang kanyang magulang. Ay naalala niya sa isang konversasyon ng kanyang nadinig kani-kanina lang, ang mga customer na bumili ng candy sa kanya ay nakabanggit may kinalaman sa isang pagkahilig sa matatamis ng mga taong nasa party para maihalo umano sa kanilang inumin. Dalhin mo lang ang mga tinda mong candy doon, malamang mauubos lahat yan ng mabilis. May kumpiyansang sambit kay Bruno ng isang lalaki. Ang mga salitang yon ay nagpabalik-balik na sa isipan ni Bruno, taglay ang makabagong determinasyon. Agad niyang sinuri ang oras, 10:30 na ng gabi at kailangan niyang mag-ingat para hindi magising ang kanyang mga magulang. Kinuha na ni Bruno ang kanyang lalagyan ng mga minatamis na candy. Nagsuot ng sweater panlaban sa lamig at tahimik nang lumabas ng pintuan. Ang puso ni Bruno ang tumitibok ng mabilis at malakas, dala ng magkahalong takot at tapang. Siya'y mag-isang naglakad sa wala ng taong kalsada ng oras na yon. Ang bawat paghakbang ni Bruno ay naging maingat, nakikiramdam para sa anumang senyales ng panganib sa paligid. Tanging ang idea na lamang niya ang nagtulak sa kanya na tumuloy sa kanyang dapat na gawin habang papalapit sa lugar kung saan nakita niyang may nagkakasiyahan. Ang ingay ng musika at pagtatawanan ng mga tao ay lumalakas ng lumalakas. Namasdan ni Bruno ang mga taong naroroon na talagang masasaya. Pakiramdam ni Bruno ay malapit na ring maging realidad ang kanyang idea. Alam niyang gagana ito. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay kanyang binuksan ang kanyang lalagyan ng candies. Sabay sigaw niya doon ang kanyang paninda para umagaw ng atensyon. Nagawa naman siyang tingnan ng mga tao ng may pagkasorpresa. Ang iba ay nagtaas ng kilay at napatanong na lamang. "Bata, bigyan mo nga ako ng 3, sambit ng isang customer. "Bigyan mo ako ng halagang 500 pesos na candy," sambit naman ng isa pang customer. Bukod sa mga bayad ay nagagawa pang magbigay ng tip ng ilang bumili kay Bruno. Nagawa din naman ni Bruno na mas taasan ang presyo ng kanyang pagbebenta. At ang kanyang paninda gaya ng inaasahan ay naubos ng napakabilis na halos hindi niya ito makapaniwalaan. Ang bawat perang kanyang nakuha ay nagpapadama sa kanya ng pagkapanalo. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa saya at nagpapagaan ng loob. Dala ang kaisipan na mabibilhan na rin niya ng medikasyon ang kanyang inay. Sigurado siyang magiging masaya ang kanyang itay. Ganap niyang naubos ang kanyang tinitinda. Ang gabing yun ay sadyang naging malamig, pero ang init ng pag-asa ang siyang pumuno ng kanyang puso. Dama niyang meron siyang ginagawa na isang bagay na pambihira, bagay na makakagawang makapagpabago sa kanyang pamilya.
Habang binibilang ang pera na kanyang kinita, hindi inaasahan ng pagkakataon ay nakapagpadala pa siya ng isang bagay na pambihira. Bigla kasing may natapakan si Bruno na nagdulot sa kanya ng pagka-interes. Kaya naman agad niya itong tinignan. Ito'y isang susi ng kotse na agad niyang kinuha. Nagpalingon-lingon siya sa paligid para mahanap kung sino man ang taong nakalaglag nito. Wala naman din siyang napansin na tao doon na naghahanap ng susi. Dala ng responsibilidad ng isang may gulang na ay inilagay na lang niya yon sa kanyang bulsa at nagpatuloy na sa kanyang gagawin. Matapos maubos ang kanyang mga dinalang candies ay naisipan muna ni Brunong magpahinga pero nagdaan muna siya sa parking lot para hulaan kung saang sasakyan doon ang iingay sa susing kanyang napulot. May pagka-interes at antisipasyon ay nagawa niyang pindutin ang button sa susi at isang kotse nga doon ang umilaw at tumunog. Ang mata ni Bruno ay nanlaki sa pagkasorpresa at admirasyon ng kotseng yon ay isang pulang Lamborghini. Natulala siya at natigilan. Ngayon lamang siya nakakita ng ganong kagarang sasakyan ng personal. Ang kanyang puso ay bumilis na sa pagtibok dalang pagkasabik. Napakaangas sigurong makasakay ng ganitong kotse. Grabe ang ganda. Bulong ng bata sa kanyang sarili. Sadyang napahanga siya ng labis. Agad niyang tiningnan ng may pag-oobserba ang kotse. Matyaga siyang tumayo muna doon habang hinihintay ang may-ari. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na rin naman ang nagmamadaling lalaki na agad sa kanyang lumapit. Nasurpresa ang lalaki nang makakita ng isang bata sa tabi ng kanyang magarang kotse. Ay pagkasuspetsya namang nagtanong ang lalaki. Anong ginagawa mo sa tabi ng kotse ko? Si Bruno ay napaatras ng bahagya, dala ang pagkainosente ng kanyang edad. Agad niyang ipinakita at inabot ang susi ng kotse. Nakita ko po ito kanina. Nandito po ako para hintayin kayo at maisauli itong susi. May kabang paliwanag ni Bruno, nasisindak sa presensya ng lalaking nasa kanyang harapan. Bigla namang lumambot ang ekspresyon ng mayamang lalaki. Napabilib siya sa katapangang ipinakita ng bata. Naku bata, maraming salamat. Desperado na ako eh. Akala ko nawawala na talaga ang susi ko. Sambit ng lalaki na tinunguhan na lamang ni Bruno bilang pagsangayon. Papaalis na sana si Bruno noon para ganap nang makauwi nang bigla siyang habulin ng may-ari ng kotse na waring naiintriga sa buong sitwasyon. Candy ang tinitinda mo, tama? Nadinig ko yung mga sigaw mo kanina. Anong nasa isip mo at nagawa mong magtinda ng candy ng 10 oras ng gabi? Di kaya masyado ka pang bata para maglakad mag-isa nang walang sino mang nakakasama? Lalo sa ganitong oras? Hindi ba nag-aalala sa'yo ang iyong mga magulang? Tanong ng lalaki kay Bruno. Sumagot naman si Bruno na hindi alam ng kanyang mga magulang na siya'y umalis para magtinda, kung paanong kailangan niyang kumita ng pera para sa medikasyon at pangangailangan ng kanyang inay. Ang bata ay halos maluha-luha na sa puntong yon, lalo't naaalala na naman niya ang hirap ng sitwasyon na pinagdaraanan ng kanyang ina. Kayo po ba? Ayaw niyo po ng candy? Sambit ni Bruno habang sinusubukang itago ang kanyang emosyon at pagkahiya. Sinusubukan na lamang niyang isantabi ang kalungkutan na kanyang nadarama. Nakakasimpatya naman ang lalaki sa magandang pag-uugaling ipinakita ni Bruno. Kaya naman nagawa ng magsalita ng mayamang may-ari ng Lamborghini. Alika nga dito bata, iuuwi na kita. Nag-aalinlangan naman si Bruno pero sadyang naging mapilit ang lalaki. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip ay hindi na mapawi ni Bruno sa kanyang pagkasabik. Sumakay na ang lalaki kasama si Bruno sa pulang Lamborghini. At sadyang napapahanga ng sobrang bata sa malambot na leather seat na kanyang kinauupuan. Nagpaikot-ikot ang mata ni Bruno sa loob ng magarang kotse. Si David naman, nang mapansin ang pagkasaya ng bata ay nagsimula na siyang magmaneho. Iginala niya muna ang bata. Nais siyang bigyan ito ng isang gabi na hindi niya malilimutan. Inikot ni David sa syudad ang bata at ipinasyal muna. Manghang-mangha naman si Bruno sa nagliliwanag na matataas na gusali at ingay ng kanilang magarang sasakyan na waring siya'y nasa loob ng isang panaginip. Si David naman ay nagsalita at nakipagtawanan sa kanya. Nagbabahagi si David ng mga may interes na istorya sa bata tungkol sa mga lugar na kanilang nadadaanan. Alauna na ng gabing yon nang maihatid ni David si Bruno sa kanilang bahay. Sa kanila namang nabungara na may ilaw na sa loob ng bahay. Doon ay nasa labas na si Daniel, ang ama ni Bruno na nakatayo sa labas, nanginginig at umiiyak. Bruno, saan ka ba nanggaling? Kitang-kita ni Daniel ang pagbaba ng kanyang anak sa isang magarang pulang sasakyan.
Walang ibang nais si Daniel noon kundi mayakap ang kanyang anak na inaakala niyang nawawala na. Nababaliw ka na ba? Kung san-san ka nagpupunta, mamaya kung mapano ka niyan. May pag-aalalang salita ni Daniel sa kanyang anak na agad namang dumiretso sa kusina para makainom ng tubig. Ipinaliwanag naman ni Bruno ang lahat agad-agad ng malinaw may kinalaman sa kanyang ginawa. Ang naging resulta nito at ang aksidente niyang pagkakahanap ng isang susi. Marami akong naibenta, Dad. Makakabili na tayo ng medisina. Pagsisigurado ni Bruno kay Daniel. Nagawa niyang makaipon ng pera para makabili ng gamot. Ilang sandali pa ay dumating naman si David sa eksena na agad namang bumati ng may paggalang kay Daniel. Ikaw ba yung lalaki na sinasabi ng aking anak? Salamat sa pagkakahatid mo kay Bruno dito. Nagawa namang ibahagi ng lalaki ang kanyang istorya kung saan nasabi niya na noong bata pa lamang siya ay yumao na ang kanyang ina. Ito'y dahil hindi nila kayang masuportahan ang ilang pangangailangang treatment noon ng kanyang ina. Indikasyon na mahirap din si David dati. Yumaman lang ako nung ako'y lumaki na at wala akong ibang nais ngayon kundi kayo'y matulungan. Si David ay naglabas ng 10,000 sa kanyang bulsa at agad iniabot kay Daniel. Bilhin mo ano man ang iyong pangangailangan. Alagaan mo ng mabuti ang iyong asawa. Ayokong matulad sa akin si Bruno. Alam ko ang sakit ng mawala ng isang ina. Marahang salita ni David. Ayokong lumaki si Bruno na walang ina. Nag-uumapaw na rin si David sa emosyon ng oras na yon. At si Daniel naman ay napaluhod ng bigla pero hindi pa pala natatapos ang biyaya. Lalo't si David ay determinado pang magdagdag ng tulong sa pamilya. Kailangan ko ng ilang managers para makita ng maigi ang kabuoang maintenance at cleaning sector sa aking technology company. Ikaw ang pipili ng team ng mga tagalinis. Si Daniel ay walang nasabi kundi pasasalamat habang naluluha. Diyos ko, maraming salamat po talaga. Napayakap ng bigla si Daniel sa kanyang anak ng mahigpit. Hindi mapaniwalaan ang nangyayari. Nang dahil sa kabutihan ng kanyang anak at pagnanais nitong makatulong sa kanila, ang lahat sa kanilang buhay ay nagsimula ng magbago. Makalipas ang ilang buwan, si Daniel ay nagkaroon na ng bagong trabaho bilang isang bagong head na binuo ng kanyang cleaning team. Dito na nagbago ng tuluyan ang buhay ng kanilang pamilya. Ngayon dahil sa kanyang trabaho ay nagawa ng mapunan ni Daniel ang pangangailangan ng kanyang asawa at anak. Isang bagay na inaakala niyang dati ay sa panaginip lamang matutupad. Matapos ang lahat ay nagawa ng mag-enjoy ang pamilya nang hindi inaalala ang anumang bayarin o gastusin. Mas nagkaroon na rin siya ng magandang pag-asa sa hinaharap. Nang dahil din sa ganda ng trabaho ni Daniel, kasabay pa ng pagtulong ni David, ay nagawa niyang maipaayos ang kanyang tahanan. Nakapagpundar ng mga gamit at naparenovate ang kanilang tinatahanan. Ngayon ay hindi na sa sala natutulog si Bruno kundi sa kama ng sarili niyang kwarto. Nag-aaral na rin siya at hindi na nagtitinda. Nangangarap na maging isang negosyante din balang araw. Masaya naman si David sa magandang naging resulta ng lahat. Ang ina ni Bruno ay ganap na ring napatnubayan sa medikasyon at treatment na kanyang pangangailangan. Sadyang naging maayos ang buhay ng pamilya at wala silang ibang pinasasalamatan kundi ang Diyos at si David na siyang naging instrumento ng may kapal para mapaglaanan sila ng pagpapala. Isang bagay na lagi pa ring ipagpapasalamat at kanilang pinagdarasal.